Magandang araw na naman sa inyo mga ka-TH all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. At ako'y saludo muna, shout out sa aking mga taga-subaybay sa aking channel at sa iyo na bago pa lang sa channel ko. Salamat sa panonood. At ngayon ang ating pag-usapan ay itong sliding rock signs. Ating i-analyze ito kung ano ba ang kahulugan ng mga signs na ito at kung saan matagpuan yung tinatagong yaman na tinatawag natin na the Yamashita Treasure. Halina mga ka-TH at ating pagtulong-tulungan na i-analyze ito or i-decode itong sliding rocks markings na ito. Okay mga ka-TH, ito ay isang picture na mga marker ng Yamashita Treasure na padala ng ating kaibigan doon galing sa Mindanao, malapit sa Glan Province. Shout out sa mga taga Glan Province dyan sa Mindanao. How are you today guys? At ito yung picture, malabo kasi nasa loob daw ito ng kuweba kaya malabo. At ang ginawa ko guys para mas lilinaw ay tinitrace ko ito sa Photoshop at ganito ang lumabas. Klaro na yung mga signs at dinagdagan ko pa ng effect para parang realistic yung dating niya kasi nasa wall ng cave ito nakaguhit or nakakarve ang mga signs na ito. Ngayon ay tingnan yung mabuti guys, mga ka-TH, mga brothers and sisters in treasure hunting. Kayo muna ang unang mag-analyze niyan. Merong maliit na arrow dito. So isa-isahin natin ang mga markers. Una ay merong ito, short arrow. Merong ding dalawang arrow na putol. Half lang yung arrowhead ito. Tapos merong indicator ng distance sa tingin ko yan. Shorter distance at meron ding mga distansya dito na indicator or direction. At ito yung sign ng kin or gold or money. At ito naman ang parang nagtuturo na behind or sa likod nito ay meron. At ito yung pinakamahabang, kung i-ratio natin yan, ito yung direksyon na medyo malayo kaysa itong isa. Okay guys, so tahimik muna ako for 3 minutes at kayo muna ang mag-analyze niyan at unahan na lang tayo sa pag-comment. At after nyong mag-comment, ako naman ang mag-solve nito sa aking paraan at ating ikumpara ang ating mga solusyon kung ano man yung average solutions na pwedeng idugtong-dugtong o idagdag, mas maganda. Para kung sino man ang may hawak ng picture na ito, medyo meron siyang magandang solusyon o magandang approach para sa project na yan. Para kung paano kunin yan. Okay, sa tingin ko medyo parang malaki-laking site din ito kasi maraming markings. Okay, so hindi muna ako magsalita. Kayo muna guys, okay? Babalik ako in a while.
Okay guys, at ako'y nagbalik na. Excuse me. At okay, ako naman ngayon guys, umpisahan ko na ang pag-decode sa aking paraan. Okay, so dito muna ako para sa mumunting arrow muna. Ang arrow na ito sa aking opinion ay ito ay direction arrow na magtuturo sa atin na papunta doon sa unahan, ang pag-track or paghanap. Ito yung direction arrow na papunta doon. Ngayon, paano natin malaman ang distance? Dito natin malaman sa itong napakataas na arrow. Ang arrow na yan, sa estimate ko, yan ay 30 inches. So kung i-convert natin yung 30 inches sa meters, ang lalabas ay 30 meters. Ang distance, more or less, hanggang 50 yan. Kailangan meron ka talagang allowance. Kung 30 meters, more or less palagi yan. So 30 to 50 assuming distance going that way. So dalawa na kaagad ang indicator ng distance na papunta doon. Ngayon hanap tayo guys ng isa pang indicator na papunta doon, ang treasure. Itong isa dito, ito ay distance. Mahaba na dash yan. So kung mahaba yan, it's either 100 meters yan or 10 meters. 10 to 100 pag mahaba na ganyan. Pag maiksi, 5 meters. So papunta pa rin siya doon. So ilang indicator na tayo? Meron ng 3 na papunta doon. At itong dalawang ito'y indicator na sliding rock. Nasa sliding rock ang malaking deposit. At mayroong dalawang deposit dito guys. Bakit nasabi ko na dalawa ang deposit na mayroon dito sa treasure site na ito? Kasi mayroon siyang sign na divided treasure, itong dalawa. Itong maliit ay nagturo siya dito sa malaking parang arrow. At ito naman, itong malaking parang arrow. Yan kasi arrow na very tricky yan. Pag ganyan na arrow, ang direksyon ay hindi papunta dito, kundi papunta doon. Yan, so ang arrow na ito ay nagturo siya sa gold. Nagturo siya na ito na arrow ay nagturo sa isang deposit ng gold. At ito naman na arrow ay indicator na dito, ayan, nakaturo siya dyan, or sa likod ng bato na ito, kung meron mang likod ang wall na ito, sa likod ng wall ay doon hanapin ang treasure na ito. Ito yung kin. Yan ang treasure. Sa analyze ko yan guys ha. At sa inyo naman, nakikinig naman ako pag sa mga comment nyo. Kasi kailangan talaga open-minded tayo dito. Hindi tayo close-minded. Mas maganda yung maraming ulo, maraming nag-isip, maraming brain, at maraming nag-analyze. Kumbaga sa computer, mas maganda yung malaki ang memory na computer. Okay guys, so ang arrow na ito sa tingin ko, kulayan ko ng green, itong parang naka-curve. Ang meaning niyan ay the treasure is behind this rock. Kasi naka-curve siya. Kung hindi siya naka-curve, diretso na dapat yan. Diyan ang turo. Kaya lang naka-curve siya. Kaya sa palagay ko ay
ganito behind this wall or this rock, or diyan mismo sa parting ito dito. Diyan butasin yan, baka yan ay concealed lang na walls, at pag nabutas yan ay meron ng makitang hollow at may nakalagay sa loob. Pero kung pwede kang iikot sa likod, kung merong daanan na papunta sa likod nitong bato na ito na malaki, doon sa likod, kasi yung arrow ay naka-curve, nakaganyan, parang nakaturo sa likod. Okay, so ito yung first deposit. Hindi natin masabi kung ilang gold bars yan. So dito sa banda na ito yung first deposit sa tingin ko. Kayo guys, ano sa tingin mo? So, ito yung first deposit sa pag-analyze ko. At dahil sa sliding rock, ang symbol na ito, yung itutulak lang natin ang bato at tatambad na sa atin yung, pag may tulak yung takip na bato ay makikita natin ang chamber. Gaya nitong sa picture ko, papakita natin ha. Alright, gaya nito guys sa picture, pag nakita natin ang batong yan, tapos atin yan itulak, ganyan, makita natin yung hollow dito sa loob. At baka sa magandang kapalaran ay ganito yung makita natin dyan. Okay ba guys? Pag ganyan yung makita natin. Ayan, yung hinahanap natin. Dahil lang dito, ito ay tinatawag na sliding rock or sliding boulder. Yung parang pintuan na tinatakip lang sa butas. Okay, at balik tayo sa decoding natin. Okay, at balik tayo dito sa ating decoding guys. Saan na ba tayo? Okay, nakuha na natin yung first na deposit. So mayaman na tayo guys. Balaton nyo naman ako ha, baka makakuha kayo. Kahit chocolate lang na isang box, tsaka ano ba yung paborito kong isa? Chocolate tsaka apple na isang box lang. Pwede na yun. 800 lang yung isang box na apple. Tapos chocolate mga 500. So merong mga 1,005. Pwede na yun, di ba? Okay. Anyways, patuloy tayo sa paghanap. Ito yung pinakamalaki guys. Bakit nasabi ko na malaki itong arrow na ito? Kasi mahaba siya. Di ba yung mga Japanese mahilig sa conversion, inches to meters or centimeters to meters. Minsan isang centimeters ay 1 meter ang distance. Pero karamihan 1 inches or 1 inch is equals to 1 meter or isang hakbang. Kaya napag-isip ko, kung itong maliit na arrow ay direksyon lamang papunta doon, baka naman ito'y giveaways, di ba? Kayong bahala maghusga dyan guys. Basta sa tingin ko, dalawa lang. Kung ito ay giveaways, itong maliit na arrow, yan ay malapit lang kasi maiksi. Sa tingin ko ay isang ruler lang ito. So kung isang ruler, that is 15 meters away. Dito ay hanapin mo yung parang boulder na takip, tapos itulak, or kung hindi maitulak, yung parang ginawa ni Rojas, pinasabog nila yung malaking ano doon, nakaharang na bato sa wall at napasok nila yung chamber. So ito yung pinakamalaki guys, kasi napakalaking arrow, napakahaba. Kaya sa tansya ko ay 30 inches siya. So 30 meters siya to 50 meters ang distance papunta doon. At tingin-tingin lang tayo sa mga gilid-gilid, baka makakita tayo ng ganito or ganito na bato na nakatakip sa gilid ng kuweba. At kung may ganyan ay buksan talaga yan. Kailangan buksan para makita kung ano man ang meron doon sa unahan. Okay guys, so ang direksyon ng arrow na ito ang sundan. So papunta siya doon 30 to 50 meters. Ay hanapin natin ang ganito. Yung bato ay itumba natin ito. Itutulak yan or gamitan ng mga equipment para matanggal yan kasi kasing laki yan ng
ng car, ng auto. Kaya mabigat. Kailangan talaga yan ng mga ekwipo or kagamitan. Okay, sana nakuha ko ang decoding nito guys. At dagdagan nyo na lang ng inyong sariling opinion or insights or analysis para magkatugma-tugma yung ating mga insights or ating mga analysis at makakuha tayo ng magandang conclusion or magandang ideya kung paano ang pag-approach sa treasure na ito. Ito yung sa Mindanao, sa Zamboanga or sa Gilan Province. Okay, maraming salamat. At ito yung mga sign markers ng sliding rock boulders na pinadala sa atin galing doon sa Southern Mindanao. I guess sa Gilan or sa Zamboanga. Diyan, malapit lang diyan na lugar ito. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood at sana ay meron kayong natutunan or nakuhang ideya at sana naman ang may-ari ng picture na ito ay makita niya yung parang pinapakita ko dito, baka magkapariho ang sitwasyon doon sa treasure site. Kung magkapariho man ang analysis ko, ang picture ko sa actual dyan, ay swerte mo na brother. Okay, wish you luck and always pray. And don't forget that if you seek the kingdom of God and His righteousness, all those things shall be given up to you. Maraming salamat. God bless and ciao for now.